para safe doon sa taong bababa sa isang elevator. Kaya dalawa, yung isa pwedeng hindi umandar, yung isa umaandar. So pag may tao dito, umaandar yung kabila, delikado yun. No? So, naglalagay ng wireless dyan. Ayun, yung door seal, nung nagsimula ako sa industry, aluminum to, tapos pinabubusan sa akin yung ilalim. Buti pa nag-improve na ngayon. Bakal na siya. No? Okay. Ganyan na ako katanda ngayon, ano? Okay. So, bago tayo pumunta sa instalasyon ng elevator, ah, yung parts, i-discuss ko muna dito. Okay, so gear instalasyon, hydraulic instalasyon. So, ito ay gear traction machine. Ito ay hydraulic. Itong hydraulic, napakamahal na, napakahirap pa ng parts. Meron ako isang in-inspection ngayon, 10 years old pa lang yung elevator, hindi na umaandar. Hydraulic, wire rope na ganito. 10 years pa lang ha, hindi na umaandar. Bakit? Wala problema sa parts. Yung brand pati, hindi kilala. Tapos may service provider, hindi na produce yung parts. Ang mahal na, napakahirap pang install. Pero ewan ko sa US na ang nababasa ko sa libro, puro hydraulic ang ginagamit nila. Pero ito, limited lang hanggang 6 floors. Hindi pwede na 7, 8, 9, 10. No, so, gear installation, nakita nyo kanina dito, ano dito, yung worm gear. Pwede rin ang helical gear. Mas tahimik ang helical gear sa worm. Ngayon, hindi ko lang alam kung paano kinokontrol ng mga supplier yun. No? So, nagsisimula ito sa 0.25 meters per second na speed. Nagsisimula yun sa mga home lift 0.25. Pag apat na floor, 1 meter per second. Habang tumataas ka, bumibilis dapat ang elevator mo. Kung mabagal, kakantsawan yung building mo. Bakit ganun kabagal yung elevator mo? Kanina, binanggit ni Sir Gali kung paano magkuha ng speed ng elevator, no? May turo rin ako sa inyo. Tama yung 30 seconds niya. Building height, express elevator mula ground hanggang sa pinaka-topmost mo. Kunin mo building height, divide 30 seconds. Yun dapat ang speed ng elevator. Pero isa lang asintahan mo, hindi tatlo, 30, 50, 60. Pag 60, building height ka na, divide mo ng 60, nakuha mo na yung speed. Umorder na mas mabagal daw, bakit yung elevator mo? Wala ka doon sa rule of thumb eh. So, yung 21 meters per second, nakadesign na yun para sa Kingdom Tower, 1 kilometer. Subukan nyo, 1,000 divide 60. Calculator muna. 1,000 meters, 1 kilometer, divide 60 seconds. 16, mabagal pa, 16. Naka-21 na. Pero yung 16 na i-specify mo, pwede pang bumilis yun. Kasi yung reported sa akin ng Hitachi sa China, yung 18 meters per second na speed nila, na-attain yung 20, 21. Kasi, remember that yung velocity, hindi kagad na-attain mo yung 18. Kunyari, mag-start ka muna sa simula, no? Tataas. Hindi mo kagad makukuha yung 18. May gradual na acceleration at deceleration. Bagay ni Sir Gali kanina, 1 meter per second squared. 10% na 9.81. Yun, yung 1. Pero pwede kang magsimula sa 0.6. Huwag ka na bumaba ng 0.5. 0.5, tapon mo na elevator mo. No? So, 0.6 to 1. Meter per second. Yun na, acceleration ng elevator. Okay. So, geared instalasyon hanggang 2.5 meters per second. Hanggang 2. 2 meters per second na velocity, speed, kaya ng geared traction machine. Pag gearless, yan, 2.5 na and up. So, yung 18 meters per second, ano na yun, gearless na. Pero, ang mga supplier ngayon, hindi na rin-recommend itong gear. Ikot-ikot pa ako, no? Lagi lang siyang gearless ngayon, binibenta nila. Kahit 1 meter per second, gearless na. Engineer, mag-gearless ka na. Sandali, iinom lang ako ng tubig. Ano? Medyo natulog.
Okay, so natutunan niyo na yung speed ano, so hindi na kayo magtatanong sa supplier. Mechanical engineer ka, engineer ang gagamitin kong building speed dito ng elevator. Alam mo na ang ano mo, 30, 50, 60. Pili ka, no? Dito lang yan sa PSIM Makati. No? Okay. So, gearless, pwede na 1 meter per second yan. So, ang mga basic parts ay dito tayo sa geared muna, tsaka itong hydraulic. Hoist rope, number 1. Hoist rope, so wire rope yan. Minimum of 4. Wala kang dapat makita na 3, 2, 1. Apat ang minimum dyan sa home lift. Commercial, 6, 8, 10. 1/2 diameter, 8 by 19. 8 by 19 wire rope against 6 by 19 wire rope, mas flexible ang 8 by 19. So, yan ang gamit namin. Okay, so, number 2 is compensation rope. Bakit nilalagyan ng compensation rope? Para i-balance mo. Kasi, meron kang wire rope sa ibabaw, meron kang wire rope din sa ilalim. So, pang-balance yan. Ang speed niya, 2.5 meters per second, kailangan maglagay ka na ng compensation. Yung 2 tsaka 1, wala pa. Okay, governor rope. So, yung governor na dito sa taas, may governor rope na pababa. Oh, yan, number 3. Number 3, then, door closing rope. Yung door operator na lagi sira, o may wire rope din yan, no? Ngayon, iba yung car door sa landing door o hatch door. Okay, iba yung dalawang yan. Yung ito, merong ganyan, no? May sundutan, ano? Pag sinundot mo yan, syempre, bilog. Pag sinundot mo yan, bubukas. Pag binuksan mo dapat yan, power off ang elevator. Ang dami na aksidente dito, janitor, security guard. Recently lang meron, no? Paano ginawa, sir? Yung elevator is 25 years old. Hindi pa ganito, susukitin mo lang dito, kahoy. Sinukit niya, ang problema, hindi niya alam, wala yung karo doon. Humakbang, hulog, patay. 10,000. 10,000 na makukuha nun. Okay. So, magkaiba yung dalawa. Ignorance lang yun. Kaya pinakita ko na rin ito para dapat at least makita nyo na magkaiba yung dalawang yan. Minsan, wala yung car door tsaka itong hatch door na hindi magkatapat. Okay. Kasi na tayo. Number 4, number 5, machine, traction, then counterweight para pang-balance mo. May elevator na walang counterweight. Tyson crack. Kaya lang wala pa dito sa Pilipinas. Sa China, sa Germany, ito pala nung nagkaroon. Kaya tanong ko dito, sino unang PME na pipirma ng walang counterweight? Naka-release lang. Sino unang PME? Sino regular na pipirma nito? No? Pero na-prove na naman yun. 2016 na nagawa, then 2018 na testing sa Germany. So, na-manufacture na, ulit ang balita ko nasa Chicago at saka Atlanta may kinabit na doon. Pwede na rin. Kaya nandito sa Pilipinas, sino kaya, no? Okay. So, secondary deflector sieve, nagkakaroon ng secondary kasi meron kasi dito sa una. Kaya, bakit nilalagay yan? Para lumawak yung, yung contact mo nung wire rope. Pwede naman kasi wala Kaya lang magkakautugan yung dalawa. So, kailangan maglagay ka niyan. Okay. So, number 8, drive sieve, governor tension sieve. So, may makikita ka doon sa ilalim, number 10. Then, traveling cable. Para magkaroon ng power yung car. So, galing sa controller, meron niya power na kailangan i-spray mo dito sa car. So, dyan ang gagaling lahat. Pero mo itong controller na to, ang dami niya kinokontrol, yung pag-andar-andar ito, start-stop, yung pintuan. So, ito ang pinaka-brain na elevator. May sariling isip yan. Sinesesto ko ngayon ng mga supplier niyan. Sir, habang ginagamit nyo yung elevator na yan, tumatalino. Ga-adapt dun sa sitwasyon. Wow, galing, Okay, kasi computer na no? So, pinagkaiba lang nito sa hydraulic ay meron siyang piston. Ito ay rope. Yung piston type ay nandito sa ilalim. So, huwag na lang kayo bumili nito. Hindi ko na-discuss to, ha? Okay na. Nahirapan ako dito. Nagkonsulta sa akin, papalit sana ng tatlong elevator Kaya, nung
Nung sabi ko, palitan na lang natin yan, wala tayong mabibili diyan, tsaka hindi mo-modernize yan. Okay. So, dito na tayo sa sunod. Ito yung traction machine. Ah, si Connie nandito pa, no? Wala na. Siya nag-improvise dito, ha? Mamaya. Okay, so geared is helical or geared, worm gear. Then ito yung um, gearless. So, pwede na siya sa 1 meter per second. Ngayon, yung winding drum, ito kauna-unahang nagawa ni Otis. Yung steam driven pa yon, 1880 sa New York, winding drum. Itong winding drum, ginagamit nila sa home lift to. Kaya bibili nito sa commercial, nakakatakot to. Tinan mo yung wire rope, ikot-ikot, baka mawala doon sa posisyon. Yari, no? So, home lift lang to, pero kontrolado naman sa home lift. Pag commercial, dito na kayo sa ganitong setup. No? Okay. So, itong double wrap, ito ay single wrap. Anong ibig sabihin nun? Isang beses lang. Ito, umikot pa. Pag mabigat na yung load, ginagawang double wrap. At saka mabilis. So, double wrap. Ito yung kay Connie, no? Yan. So, tignan nyo ang nangyari dito. Andito yung deflector sieve. Mas malaki yung contact ng ano dyan, ng wire rope. No, mas, ano yan, mas maganda traction. Konti kuryente lang gagamitin mo. Ayun, ang rule of thumb dito, yung wire, diameter ng wire mo, 4 o 5 o 6 yan, times 40 yung dapat ang diameter ng sieve. Rule of thumb. Diameter ng wire times 40, yung dapat ang pinaka-minimum diameter nito. Huh? Okay. May nagtanong kanina paano mag-solve ng motor ng traction. Supplier lang kagad ng takbo natin, ano? Pwede na ikaw mag-size, tuturo ko lang. Paano size, sir? Hindi tinuro sa atin sa mapuan. Pinagit ko pa mapuan. Hindi na tinuro sa Merit Philippines. Hindi na mag 5,000 na lang kayo sa akin, ano? Mamaya, tanong niyo sa akin. Nawalan ako ng gana. No? Okay. Warm gear, ito, so nakikita mo yung internal na, ano, napakita ka na kanina yan. Then, brake. So, pag ang elevator nasa isang floor, nakakapit yan. So, dalawang klase, isang disc brake at saka isang drum. Drum. Puro ito. Puro drum brake tayo. Malaki yung kapit, no? Itong disc brake, naku mali, parang brake lang ng bisikleta, oh. Pag ganyan na nabili mo, sa uli mo, no? Okay. Sunod, ito ang popular na machine roomless. Kita nyo yung traction, ayan, oh, ganyan kaliit na lang. Imbes na yung malaki na nakikita nyo. No? Gano'ng kalaki yun, sir? Yan, oh. Yan ang innovation ng Kone. Napakaliit na traction machine. Ayun, up to 80 meters lang. Pwede ka magsimula ng 3, machine roomless, hindi 3 meters lang, isang palapag lang. Mag-elevator ka. 6 meters pwede na. 6 hanggang 80. Pag gagawin mo ng 81 meters, papalag na supplier sa'yo. Sir, di namin kaya yung 81. Tumawad ka pa uli, 100. Baka pwede na. Tingnan mo muna, no? Baka pumayag din. No? 80 to 100. Okay, so same parts na traction machine. Pinaliit lang yung um, motor niya. No? So, ang controller hindi mo makikita. No? Saan ang controller? Nakalagay ito sa last floor. Yun. Sa last floor, kasi malaking controller, di ba? Dito nilalagay yun. Nasisita ng architect. Ayun, ang ginawa namin, pinalitan lang namin, no? Kasi pinapapasok sa amin sa loob yung controller. Ngayon, pag nasa loob yung controller, winatrap, yari. Kaya nag-innovate kami ng ganito. Na kaya namin controller yung nasa loob. Nakuha niyo ba? Nakuha niyo ba? So may controller doon sa loob, ano? Babypass mo lang para kung may matrap, pwede mo i-bypass. Pwede mo dito kontrolin. Napakahirap ng operation nito pag wala ito. No? Okay, so, ayan ang controller, no? Ayan, kay Connie, no? Hindi ko lang alam kung meron sila ng ganito. Sa Hyundai kasi ito, eh. Kaya namin controller doon, no? Ngayon, dalawa pa sila, no? Dalawa. Sabi, isa lang yan. No?
Kasi motion and operational controller kasama na doon. Okay. Ito ang Hitachi. Talaga isi-sets to ka na, no? Ayan, no? Self-supporting traction machine, anti-quick design, high braking torque, motor temperature control. Isi-sets to ka na, no? So, pinakita ko lang yan para at least makita niyo kung ano yung tsura ng machine moveless. Hanggang 80 meters or 100 pwede yan. At hindi na mechanical age tayo ngayon. So, 3D na. Yun, pumasok ka, sasarado niya, no? Lumabas ka uli. Hanggang 3 beses, i-verify niya yun. Pang-apat, isasarado niya na talaga. Subukan nyo kaya, no? Maipit kayo. Okay, sunod. Ito ang nawawala na hindi pinakikita sa plano. Ito ay mga safety switches ng elevator. Pag umorder kayo, hindi nyo makikita to. Ngayon, bibigay ko na yung list na to. Stop button in machine room. And you know. So, bakit kailangan yan? Pindutin mo pag service mo yung elevator para hindi pumandar, may tao doon sa ilalim, yari ka. No? Stop button in the car room. Dito sa machine room, sa car room, meron din. Stop button sa pit, pag magse-service ka, meron din. Car door, close contact. O, ito yun. Yung car door and hatch door yan. Landing door, close contact, landing door. Car door, landing door. Pag may ginalaw ka doon, dapat hindi naaaga ng elevator. Verify nyo na kasama ito sa in-order nyo, ha? Pag hindi kasama, magtimandahan kayo, no? Ngayon, final limit switch. Para hindi umumpog ang elevator. Meron niya sa pit at sa overhead. May tendency kasi na mag-overspeed ang karo uumpog sa slab. Mag-overspeed ang elevator car, pwede rin umumpog sa pit. Delikado yun, ano? Okay, so speed governor contact, speed governor tension sa weight contact, so meron din yan. So safety gear contact, yan. So kinumpleto ko na yan. Tatlong supplier yung natanong ko na. Ewan ko lang yung iba pa, ha? Paki-verify nyo. So ito ang automatic na guides you, tsaka yung safety gear block, no? So pinakita ko na, sa video na to, hindi ko na masyado explain. Itong guides you, dalawang klase. Yan, no? Sliding guides you at roller guides you. Ito, sasabihin ng supplier sa'yo, mapamabilisan lang. 2.5 meters per second. 1 meter per second lang in-order mo sa akin, ganito lang silang bibigay ko sa'yo. Hindi. Mechanical engineer tayo, ito lang idikta mo. Bakit? Pwede naman eh. 1 meter per second, ito pa rin ang gamitin mo. Bakit? Ganyan ang itsura, oh. Yung sliding, may oil. Kaya yan, oh, nagkakaroon ng maglalagay pa ng sprinkler dito ngayon, kasi naging combustible na yan. Na-inspection sa akin, hindi rin nagbayad, no? Okay. Okay, ito ang bagong innovation ng ASME. Unintended car movement device, UCMD. Pero ako hindi na ilagay, ACOP. Lista niyo muna ito, no? Unintended car movement device, UCMD. Pag nagkaroon ng tendency na earthquake, ito yan, no? I-grip niya yung wire rope. Safety yan. Kasama naman sa i-maintain ng elevator contractor or ng maintenance, sama mo na, no? Pag hindi mo sinabi sa supplier, hindi niya sasama yan. Ayun. Isa pa, yung ACOP, Ascending Car Overspeed. UCMD, tsaka ACOP. Yung ACOP is Ascending Car Overspeed Protection. Or pasama nyo na rin. Para hindi umumpog yung elevator car in case mag-overspeed. No? Ascending. Ascending means tumataas. Okay. Ito, ARD, Automatic Rescue Device. Nabanggit ni Sir Gally dito kanina. No? Pag nawala na kuryente, either genset or itong automatic rescue device ang gagana. Pag genset, medyo matagal pa yun. Kasi automatic kasi dapat pag nawala na kuryente, bababa dapat ang karo sa ilalim. No? So, itong automatic rescue device, magbibigay siya ng additional power para ihinto yung elevator sa nearest floor. No? Nearest floor siya lagi. Okay, sunod. Ordinary lift elevator na door. Ganyan ang design. No? Ordinary lift door. Hindi smoke proof. Papasok,
ang usok diyan. Nasusunog yung ground floor, second floor, may tendency pumunta dun sa second floor ang usok. Ordinary. 'Pag, naku, nagkamali lang dito 'no, hindi ordinary yan. Fire rated. 'Pag fire rated, ayun ang mangyayari, umaaklam. So, fire rated, kung 2 hours yung fire rating nung ano mo, nung wall mo, 2 hours din dapat ito. Well, hindi papasok ang usok diyan. Ngayon 'pag fireman slip, fire rated kasi yan, fireman slip, magkakaroon ng, elevator pressurization. Kasi gagamitin mo siya sa rescue. Ayan, ang rescue. Do'n sa floor na hindi ka nasusunog, bababa 'no? Pag do'n ka bumaba do'n sa nasusunog, baka ka tamaan, 'no? Hindi mo ma-anticipate. So, maghanda ka muna. Sino gagamit nito? Bumbero, 'no? Under the guidance siguro ng maintenance engineer, puwede rin. Ito ang design dapat. 'Pag ordinary elevator, ibe-vent mo yung pinaka-topmost. Kasi ah, hindi siya fire rated, hindi siya smoke proof, kailangan i-vent mo yung pinaka-topmost. Ilan sir? 0.3 square meter per elevator. 0.3 square meter per elevator. Saan nakuha sir? ASRAE standard 19.1. Pag fireman slip, hindi mo i-vent. Ipe-pressurize mo. Magde-design ka ng pressurization blower nito. No? Okay. So, dapat ito, fire exit, dapat ito pressurization. No? Kasi dito ka mag-i-smoke control. Okay. So, nakuha nyo ito, no? Yan na. Ito, escalator naman. Ito ay medyo madami. No? Ngayon, ang drive unit ay nandoon sa pinakataas. Usually, ang mounting niya ganito, ganito na mga bago ngayon, mga nakatayo yung motor. Yung 15 years ago, naka-horizontal yan. No? Horizontal, may sad experience ako dun. Bakit? Nag-reverse yung escalator. Kasi yung shafting na nakikita nyo, may gitlado sa gilid. Horizontal. Bumigay na, 15 years na nag-reverse yung escalator. Pag-reverse, may mga tao na kunyari. Talintao, katama-tamaan doon sa gilid, may naniningin ng 20,000, 60,000, 80,000. No? So, inayos ng abogado namin yun. No? So, ang prepared ko ngayon na setup ng motor ito is dapat naka-vertical na ganito. No? Okay, lahat supplier, ganyan na ginagawa ngayon. In-organize namin yung escalator na yun. So, ganito na naging setup niya. So, drive unit nandito dito. So, number 1, hindi nakita yung number 1. Ano? Number 2, yung truss. So, yung truss joint na to. Yung truss parts, main track, trailing track, moving handle, drive unit, sprocket bottom. So, ito pala number 1, yung balustrade. So, balustrade, ito. Sorry Okay. So, ang balustrade is, ito, moving handrail, deck board, skirt board. Yung nasa gilid na to, dapat may clearance yan. Ayun, hindi dapat uusli or may madi-displace na tornilyo kasi tatama yan dun sa step. Problema yun. So, dapat may switch yan. Ngayon, itong step ay merong demarcation line. So, nakikita nyo kulay dilaw, no? Dilaw, dilaw, dilaw. Hanggang doon lang ang paa mo. Huwag mo ipapasok doon sa kulay dilaw, ha? Ngayon, may brush dito. Huwag mo i-brush sa sapatos mo. Pag binalas mo sa sapatos mo, baka tamaan yung switch, tumigil, nag-reverse, problema ka. No? Ngayon, ito pati, nakadesign ng hakbang ka lang, walakad lang. Huwag kang tatakbo, patitingkod ka. Pag tumakbo ka sa escalator, may tendency na dito sa gitna, madapa ka, tapos may kasunod ka, yari na. No? Okay. So, yun ang pinaka-basic parts ng escalator. So, ang drive unit nasa itaas yan. 9,000 persons per hour. Mamaya ako discussion. So, tatlong klase, 60 centimeter, 80, tsaka 100. No? Or 1 meter,
0.8, 0.6. Pag 0.6, isang tao lang. Pag 0.8, isa't kalahati. Meron ba isa't kalahati? Naman. Pag 100, pwedeng may nandun sa gilid, tapos ito naglalakad. Pwede yan, 100 ang o-orderin mo. No? Okay. Kasama yan sa traffic analysis din. Ayan. Tapos, ang escalator, tatlo. Commercial, heavy, and extra heavy. Ito ang laging ginagamit namin sa Shumart. Commercial. Pag medyo yung area ay magiging anticipated na maraming tao, mag-extra heavy, mag-heavy duty ka. Pag MRT, sigurado na yan. Extra heavy duty. So, tatlong klase pala, no? Kasi may karanasan ako dito. Ganito nilagay, dapat ganito. Nako. May tendency na papalitan namin yung escalator. No? Okay. So, tatlo. Sunod. Yan ang escalator plan. Pag order ka ng escalator, ibibigay mo ang height, hindi yung inclination. Height ang bibigay mo. Ito yung inclination sa amin yan. Ayun, tatlong klase yan. Ang sinabi na ng Sir Gani, dalawa. 30 tsaka 35. 27.5. European. Hindi mo tayo gumagamit ng European, ano? Tapos, ngayon, hanggang 30 ka lang. Ang 35, pinabawal na ng ASME. Meron akong naikabit SM Manila. 35. Tarik na. Ngayon, pwede i-correct yung degree ng 1 degree lang. So, yung 30, pwedeng 31 degrees. Yung 35, pwedeng 36. Pero yung 35, hindi ko na ina-advise ngayon. Ngayon, makikita mo yung specs dito ng escalator. May kilowatt rating yan. Pwede rin kayo kumusulta sa akin paano kumpitin yung kilowatt. Pag sinipag ako, sasabihin ko sa inyo kung paano kumpitin ano. Ngayon, pag Hyundai plan, merong safety features doon, no? 14. Plan B yan. Kaya, dito ko na napakita. Ayan. 14. Ang nasa ASME code, 22. Sir, hindi ka sumunod, ano? Pumipirma pa ako dito, no? 14 lang. Pina-adjust ko na to. Pinakausap pa namin yung presidente namin, ano? Si 22 to, yun. Dito sa 22, meron naman ako hindi palalagay dito. Ano to? Smoke detector. Kung nag-trigger ng smoke, patitigilin mo ang escalator, hindi pwede. Pag may tao, umaandar yan, pag uminto, talintaw yung sigurado. Dapat, pag uminto ang escalator, umaandar, walang tao dapat. Kaya bago patayin yan, wala mo ng tao. Saan ka mo papatayin? Pag may tao, tingkod yun. Hulog. Okay. So, bibigyan ko naman kayo dito ng slides dito, no? Baka ma-overtime ako. Ayan, meron ding outdoor escalator. So, specify mo rin yan, no? Na pang-outdoor. Pero di mo paunanan at paaarawan. Yung direkta, hindi pwede. Siguro may buglang ng konti. Medyo may anggilan ng hangin. Medyo may tama lang ng araw. May konting ulan at takama. Outdoor. Pero hindi yung direkta na uulanan, ha? Okay. Kinabit namin yan sa Clark International Airport. Nakita niyo ba yung pirma ko? No? Okay. Independent consultant, DCCT, no? Okay. So, yan ang outdoor escalator. Ngayon, ang mga worker doon, hindi yung pwede kang kumuha ng Dachman, ng 5 meter, hindi pwede. Yung nagtitinda ng suka, ng patis, hindi pwede. Dapat nakabasa nito. So, mamaya, ipasize ko pa yan. Ngayon, ito ang bagong innovation sa elevator. Elevators are without the use of full height scaffolding. I-discuss ko ito mamaya. Pag-install ka ng elevator, wala kang scaffolding na. Ngayon, elevator shaft to be dry, dust-proof, and ideally painted white. Yung mga na-install kong elevator, walang painting yung shaft sa loob. Kaya yung top ng elevator car, laging may alikabok. Noong naka-encounter ako ng pininturahan, walang alikabok. Mas maganda, masisipagin maintenance. Wala, hindi ka na magwawalis-walis doon, ano. Okay, so, pag-install ng elevator, meron ka dapat temporary tsaka permanent. Temporary, hindi ginagamit sa testing. Ang daming papalag sa inyo. Temporary power, bago yung unit mo, 3 million, 4 million,
temporary ang ano mo, hindi. Ako di ako pumapayag. Ewan ko kayo. Huwag kayo papayag dahil sineminar ko na ano, magagalit sa inyo. At baka masunog, 4 million, sige. Okay, sunod. Yung fireman slip is usually malaki dapat. Kasi pag-rescue mo yan eh. 1,600 kilograms minimum. Kung 1,000 yung ito 1,600. Kung wag mo ipapareho dito, 1,600 nga minimum eh. Laging dalawa pati. Ito ilagay dito no, sa isang linya. Pwede ito sa kabilang ilagay. Kung low zone, high zone. No? Ito kasi dalawa eh. Dito nilagay ka. Kaya si architect, papayag kaya ng ganito. Yan ang problema. No? Kukumpits mo. Okay. So, ang instalasyon ng elevator, ayun ang elevator shaft. Usually ito, dididikta ng ASME code na kung ilang hours fire rating. Pwede 1/2, 1 hour, 2 hours. Pag 2 hours, sigurado buhos na yan. Baka pag 1.5 hours, baka hollow block. Pero yung hollow block mo, dapat may lintel beam dahil doon kakapit ang tiles. No? Okay. So, dapat yan may squala rin. Kukuha ka ng column, center, pasok mo doon sa loob. Para malaman mo na eskwala yung loob. Bakit? May karanasan ako na hindi naka-eskwala. Nako, mamaya ko sabihin. Ayan. So, pwede rin na yung likod ay nagkaroon ng 5 hots. So, kakaroon ka ng reference to center line. Kuha ka sa column, papatulong ka sa line and grade, papasok mo doon sa loob. Doon ka sa kamay magsisimula ng paghuhulog sa elevator shaft. Ito na. Ito, may alanganin ako dito. Kita niyo yung structural, no? Sa dami ng bakal, hindi na umabot yung semento doon, ano? Tapos, tingin ko dito palimpa. Ano pwede mangyari doon, sir? Yung karo, hindi mo pwede ipilipit yun. Pag pinilipit mo, may ginawa kami paraan nun. Pinutol namin sa gitna. Kasi wala sa eskwela eh. Pinutol namin sa gitna, doon kami nagbawas. Hindi kayo magbabawas doon sa gilid, ha? Hindi doon. Kaya, rectangle, sa gilid kayo magbabawas, hindi doon. Sa gitna, tinuro ko sa inyo, no? Consulting yan. No? Doon ka magbabawas, pwede naman. Walang yan, no? Tinaray namin, apat na palapag lang yun. Yung Koreano, pinapapalitan na ng ano, sabi sa akin, palitan na yan. Ako hindi. Troubleshoot, biro mo 3 million yung elevator. 3 million, troubleshoot. Binawasan. Noong umandar naman, nagpa-EVA tester ako, 13 milli-GS. Wow, 10 ang mas balansyado pa Pilipinong gumawa. Ni-repair namin kasi sa Koreano, no? Hindi kayo natawa. Pinatesting ko kasi pa-accept namin sa owner eh. Pero hindi ko sinabi na nag-EVA tester kami. Okay. So, release. Ang release dapat, ayan ang pinaka-lifeblood ng ano mo, ng karo mo. Kung may uga o na vertical o tama ang pagkaka-install. So ito, kasama sa controller, ipapasok sa loob ng building. Huwag kayong papayag na ang release sa labas, pauulanan, kasi wala pa hindi pa ini-install, pauulanan, kakalawangin, nako, ang andar ng elevator mo, uga-uga. So, sisisihin mo kami, no? Meron kami dinocommit na project niya, pinaulanan. Wala akong magawa eh. Talaga i-install. Kaya kinakabahan ako na, biro may kalawang na. Ako pipirma. Okay. So, dapat ipasok mo rin yan. Ang wire rope, ganun din. Kaya lifeblood din eh. Biro mong, yan ang nagkikerry ng load. Sa labas, tatakluban mo lang, hindi pwede. Pasok mo sa loob, loob. Tapos, pag deliver, lagi naman naka-coil yan, ano? Pag naka-coil, wag mo ipapatong doon sa forklift. Na mali yan, no? Sa tabat, ganito lang, Okay. Magkano ang wire rope, sir? 20 floors, magkano ang palit? 250,000. Ayan, so, para hindi magkaroon ng kink, ng baluktot, kasi pag nag-kink yan, permanente na yun, hindi na pwedeng gamitin. So, dapat ganito ang pag-handle mo. Yan, no? So, ito mali rin to eh. Hindi ako pumapayag na nasa lupa. Bakit? Papasok dito sa wire rope eh.
Dapat naka-red carpet yan. Okay, so mali yan. Tapos paano sa oil? Ako, hindi pwede yan. Mhm. So, hindi ko alam kung bakit tinamaan to. Yung author nito, babalikan ko. Yan. So, paghuhulog sa shop, dapat vertical lahat. No? So, binomonitor ko yan isa-isa. Dahil sa nangyaring yun, isa-isa ko na pinakukuha yung dimension niya. No? Hulog. Yan, nagpapatemplate din ako. Template sa ah, baba, then sa taas para ma-verify mo kung um, nasa hulog ang elevator shaft. Vertical. Yan yun. No? Bakal. Hindi kahoy yan. Pag kahoy, patapon mo. Bakal mo yan. Pero mo 4 million install mo, no? Okay, so yung relays ay may dugtungan. Fish plate ang tawag. Yung relays, minsan may nagdi-deliver ng 5 meters, 7 meters. So, ang dugtungan, ganyan, no? Ngayon, mula doon sa wall, i-install mo yan. So, pag hollow block, meron ka dapat na pagkakapitan nito. Ang hollow block, hindi pwede ikapit dito, ha? Kasi ang hollow block, mabubunot yan. Magaling sa compression, pero sa tension, hindi siya pwede. No? So, ganito ang magiging setup ng pagkabit ng guide rail. Ngayon, ito ay nililimitahan ko lang. 6 inches to 12 inches. 13, wag na. Maluwag ang shaft mo. Masyado na malayo, may tendency na mag-vibrate. 6 to 12 inches lang yan. Okay. So, may nilalagay na compound dito, no? So, SIM sa tawag. Tapos, ayan, may instrumento para ma-verify kung vertical siya o hindi. No? Okay. Nod. Ayan na ang instalasyon ng elevator by scaffolds. Okay. Dapat ito nasa huli yan, medyo dito, no? Okay, so, isa-isahin ko na lang. Hindi mo kasi siguro antukin, ano? Study final layout and detailed drawing. So, meron ka, bago mag-install ng elevator, meron kang permit plans, meron kang drawings, may permit to install ka na, approve. Dapat may approve na. Pag hindi, nako, delikado ka. Nag-install ka, wala kang permit to install. No? Okay. Allocate material for storage. Unload and storage material. Hihingi ka nito sa mga project management ni na Sir Hilton. No? Lagi akong mangungulit dyan. Sir, kailangan namin dito ng space. Yung release, kailangan ipasok namin sa loob. Hindi pwede pa ulanan. Hindi, yung controller lang, hindi siya diyan papayag. Yan ang lifeblood ng uga. No? Okay. So, please check the hoseway. So, huhulugan mo. Install brackets and rails and align guides. No? So, mauna ang release. Hoist machine room. So, install mo ng release, i-hoist mo yung machine. So, magpapablockot ka muna. Kung dalawa yan o tatlo, yung hoist doon sa taas, pamablockot mo muna. Pag nakadaan na lahat ng equipment doon sa, lalagay na lahat doon, saka mo pabubuhusan. Minsan naaasar yung mga gen ko sa akin dyan. Ako nangungulit. Butas dapat yan. Saka bubuhusan. Pina-blackout mo, tapos pabubuhusan mo yun. Sir, temporary ano lang yan access. Okay. Sunod, install machine beams and machine room equipment. So, ayusin mo na. So, dito magagaling lahat. Set door seal. Yung pinakita ko kanina sa inyo, aluminum. Set door struts and headers. Install counterweight, car frame, and platform. Mauna ang counterweight, platform, kaysa dun sa car. Pipe the hoseway and haul appliances. Hang traveling cable. So, cable ka muna. Yung car, check na ano na dito. Ito. Wala yung car. Mas may details dito akong drawing. Dapat, yung car pwede i-assemble sa, naka-knockdown kasi pag deliver nun pwede sa ground floor mo i-assemble o pwede rin doon sa taas. Either way, pwedeng doon magsimula. Okay, so, pag na-install mo na yung hand traveling cable, align the machine controller and other machine room parts, pull machine room wires and ring out, build counterweight, dito siya, medyo dito sa auto na to medyo nagano ako, no? Kasi dito sila naglagay ng install car frame. Dapat dito pa lang. Okay. Yan, no? Yan ang mga bata ko. Puwit pa, no? Ganyan ang scaffolds. Ito lumang style na. Naka-scaffolds pa, no? Up to 10 floors. Pag 11, magsimula ka uli ng bago lang. Hanggang 10 lang to. Tapos magsisimula ulit tayo ng bago.
Hindi mo na paabutin hanggang do'n taas yung scaffolding mo na galing dito 'no. Lilipat mo na 'yan. Okey, sunod. So, I-beam separator, dalawang elevator 'yan 'no. Okey. So, ito yung pagmahawling ng traction machine. Ayan yung temporary, oh. Lagi ako nangungulit dito. So, dapat diyan may, suspension hook. 'Pag wala ka nito, dahil ka tagtad ng expansion shield 'yan. May project akong pinuntahan, tagtad ng expansion shield, wala kasing suspension hook. Ang pangit tingnan. Okey, ito sa scaffolding ano, tapos ito nag-chipping ano. Biro mong hindi tumapat yung shaft dun sa machine room sa taas. Nag-chipping pa 'no. Ako pag chichipingin mo ito, hindi ko chichipingin 'yan. Ikaw mag-chipping. Okey, ito isang style. Hindi ka na mag-scaffolds, pero pulse car ka. Puwede 'no. Ayan ang pulse car. Ang instalasyon ng elevator, 2 floors, 26 days. 6 na tao lang sa loob. Kinokontrol ko 'yan sa 6. Di puwede 7 o 8, nagkakagulo na 'yan. Ngayon, kung gusto mong matapos kaagad yung instalasyon, extension ka lang ng araw, ng oras. Hindi puwede na magdadagdag ako ng tao, hindi puwede 'yun. Kahit anong gawin mo sa'kin. Okey, so kung may Sunday at 3 hours overtime, kaya ng 19 days yung 2 floors. Pag 3 to 10 floors, 26 days plus 3 days per floor times number of floors. So magdadagdag ka. Siguro naman hanggang 50 floors lang tayo 'no. Yung mga Burj Khalifa ano yun, eh, mga 160, 142 'no. Dito sa Pilipinas hanggang mga 70 floors siguro. Yung kay Sir Elton 60, eh, 'no. Okey. So 26 days, 4 days per floor times number of floors, 'no? So, 11 to 50 multiply mo dito. 'Yun ang dapat makukuha mo sa instalasyon ng elevator, 'no? Okey. So, nakita niyo dito sa number 1, 1 hanggang 9. So, number 1, ayan ang pulse car. Do'n sa top slab, kakabit mo 'yan. So, madali ito sa 10 floors 'no? Itong pulse car i-a-anchor mo do'n sa flooring ng machine room. Then, siyempre may hulog ka na, install mo na yung release. Number 2, sunod, pag-install mo na yung rail, yung counterweight naman. Ito, number 3, yung counterweight frame. Then, number 4, simula ka na ng elevator car. Nasa taas yun ano. Mas preferred ko yung ganito dito kaysa doon sa taas. Pero may style na yung car doon ina-assemble sa taas, naka-knockdown. Ano number tayo? 4, then 5. Number 5, yung, traction machine tsaka mga controller sa taas naka-setup na, ibababa mo na yung wire rope. Magkakabit ka na 'no. Ngayon dito, te-terminate mo na yung wire rope dun sa, top beam ng, car tsaka nung counterweight. Number 6. 7 and 8, ah, talagang pinaano niya pa 'no, ang dami niyang, ah, inilagay pa. Dito ay number 8, 7 para magkapareho lang. Ngayon, number 9, ito, medyo tumalon ano. At least na-establish mo na yung, release, assemble mo na yung, main car tsaka counterweight, i-assemble mo na 'to, then yung counterweight lalagay mo na yung blocks. Ayan ang magiging finished product niya, 'no. Okey. So, ayan na, elevator. So, operation ng elevator, tapos na tayo sa installation. So, operation, out of 2 weeks of minimum startup, ito laging pinako-compress sa'kin yung testing tsaka startup. Diyan kaya mo ng 2 days, 3 days, hindi kaya. 2 weeks mo kami sir kasi para for safety. May low speed at high speed 'yan. Bigyan mo kami ng time na ma-testing namin mabuti. Marami kasing, maraming checklist na ginagawa diyan, eh, 'no? Periodic checkup, ito, weekly basis. On each elevator, operate the car button, yung mga hall lights. Hindi ko masyadong discuss 'to, ha. Ang monthly basis sa ASME code, elevator recall tsaka standby. Sa Pilipinas, ano 'to, yearly. Hindi kaya sa monthly, magastos 'to, ha.
biro mong standby power, medyo delikado yan, ha? Kakatok pumapayag na ipasok sa elevator yan, no? Yung power na standby. So, yearly dapat ito. Then, ang elevator ay tatlong industry ang meron yan. New installation, modernization, service maintenance. Dito sa new installation, hindi ka bitig to eh. Hindi ka dito papawi. Dito ka papawi sa dalawa. Itong maintenance, dito bumabawi ang bossing ko. Bakit, sir? Magkano isang elevator? Inspection lang, 5,000. Isang elevator. No? Isa nagiging 21,000, 50,000. Sa US, merong $1,200. $1,200 per month, no? Kung magkano yung 1,200? 60,000. Naka-charge na yung traction machine doon, ano? Biro mo kada buwan, yun ang ibabayad mo. Yung 5,000, inspection lang yun. Tinaas mo, 10,000, 15,000, 25,000. May parts na isasama yun. Nakakuha niyo ba? Okay, modernization, 20 years nandito, ano? 20 years. So, sa akin to 15 years lang, modernization na eh. Kasi napag-iiwanan na yung elevator mo pag 15 years, hindi ka pa nag-modernize. Napag-iwanan na sa electronics, lalo sa mechanical. No? Okay. So, ito ang, dito nagkakaroon ng profit. Yung maintenance, pupunta yan sa team manager, no? Bago mag-inspection yan. 5,000 na yun, ano? Pagkasama pa ako, 10,000 na yun. Okay, so, unang titignan niya, siyempre, yung elevator ka. Titignan niya lahat ng hall, paano gumagana, pindot. Then, pagkatapos doon, pag merong nakita na nawawala, 500 yun. No? Isang pindutan, 500. Kaya, advice ko sa inyo, ang elevator dapat lalagyan ng CCTV. At least kung mamomonitor mo kung ano yung nababanggam door operator na lagi sira, plus yung nasisira na hall button, no? Ang mahal nun. Tapos kaya pagkatapos nung sa loob ng car, pupunta ka na ngayon ng car room. Yan. Inspectionin ka. Pinturado yung elevator shop mo, sana magsimula sa inyo. Na yung elevator, yung loob ng elevator shop, papinturahan nyo na. Para hindi nag-aalikabok to. Isipay ko. Pag hindi kasi, may dala pa ako tambo, no? Tatambuin ko yan. Kasi nagkakaroon ng alikabok eh. Ito ang operator na laging nagkakaroon ng trapping. Bakit nagkakaroon ng traffic? Hindi mo ang daming mechanical parts niya, no? Pag nasanggi yan, wala na. Sigurado na may traffic na yan. Bakit? Nagmamalfunction eh. Ito ay tumatagal na 5 years. 5 years na wala kang ina-adjust dito. Sinuswerte ka na. Pakalima to, pag 5, 6, 7, 8, 9, 10, nagkano na yan. Ito trouble na yan. Kaya marami na natatrap. No? Okay. Ito ang checklist ng maintenance. So, isasend ko pa ito na ibigay ko na naman yung parts. So, yan, nilalagay lang dito na isa-isa. Ito ay maintenance report ng motor room type elevator. Yung may traction machine, no? Ito yung machine roomless. So, bigay ko naman sa inyo ito slide ito. Hindi ko na-discuss, ha? Pag machine roomless, maglalagay ka ng ganito. Bakit? Sa ilalim, safety nung gagawa. Lock. Pero yung mga bagong machine roomless ngayon, doon sa ilalim ng top beam tsaka bottom beam, may nilalagay na lock doon. Pwera pa doon sa brake shoe. Dapat pa lagay nyo to, ha? Tanungin nyo yung supplier kung meron ito. Pag wala, nako, paano mo may maintenance? Okay, so, ang proposal ng maintenance, yan, pwedeng maglagay ka ng ganito, i-specify mo, pag-breakdown mo kung ano yung guaranteed nung sinabi mo na kunyari 50,000 naman. Ilagay mo kung ano yung mga i-maintain mo at papalitan mo. Yung $1,200, 60,000 pesos, sigurado kasama na yung traction machine dun. No? Okay. So, hindi ko na masyado discuss to. Yan, yung modernization, safety and quality, running costs, yung kuryente mo, longer die time for impression. 15 to 20 years dapat modernization ka na. Dito 20 to 25 ano.
ina-advise ko na sa 15 years na mag-modernize ka kasi napag-iiwanan na yung electronic parts mo tsaka yung mechanical parts mo, 'no? Okay. Magiging pogi pa ang building mo. Tsaka wala kang longer drive time, wala kang trapping. Kaya minsan yung trapping minsan, sinisisi kaagad supplier or yung contractor, hindi. Minsan sa owner 'yan. Okay, ito ang software ni Mitsubishi 'no, hindi masyadong discuss 'yan. Then ito ang wala sa Pilipinas, code data plate. Sa ASME nire-require 'to, kaya ano, eh, ASME naman tayo, eh. Kaya lang ASME 1996, 2012 PME code, 1996 pa. Ano na ngayon sir, 2022, napag-iwanan na 'no. Ngayon naglalagay ng code data plate na ganyan 'no, para anong reference mo kung, na-install 'tong elevator o escalator na 'to, anong ASME ang pinag-reference mo? Ito tingnan niyo 1976 oh, 1976 ilang taon na 'yan, nasa Chicago 'to, 1976. Panigurado lahat yung parts niya, yung truss lang natira niyan. Yung motor, yung railing, yung sprocket, pati yung step niya nagpalit na yan sigurado 1976 pa, eh, kasing edad ko na, eh, 'no. Dapat na ilalagay ito, requirement kasi, eh. Okey, so escalator, instalasyon. 'Pag nililibre ng escalator ay putol sa gitna, lagi 'yan. Hindi naman isang buo lagi 'yan, eh, putol. Ngayon, 'pag yung sa topmost floor, yung una mong ipapasok yung nasa pinaka-topmost, yung sa baba yun ang mahuhuli 'no. So, unahin mo sa top floor. Ngayon ito, medyo hindi ko ina-advice 'tong ganito, kasi may uga, eh. Kung may biga dito, biga dun sa kabila, dun mo ikabit yung chain block mo, mas matatag, 'no. Okey, so ito yung criss-cross. Itong criss-cross na 'to minimum dapat nito 3.5 liters 'no, para safe ka, ASME code. Then ito, binuhos sa ilalim niyan bago i-mount. Ngayon, meron namang case na pagbubuhay mo sa taas, medyo mahirap 'to. Siguro kung, masyado ng mahaba yung escalator truss, sa taas ka magjo-join. Moving walk, pangkaraniwan ganito ginagawa. So, ang escalator ay ito ang instalasyon. So, truss assembly and alignment, upper drive install but do not align. Lower tension, so marami 'to, isa-isa yan, step by step yan hanggang mabuo yung escalator. So, naka-lockdown yan, 'no. Okey. So, paano maintenance? Maintenance na 'to, eh, 'no. Puwede kang visual tumalon. Visual ka muna and audio. Siyempre inspeksyonin mo muna ang escalator kung, yung handrail ba ay naka-fine tune, yung step ay hindi naka-fine tune, 'no. Okey, so saan ano ba karanasan mo dito sa escalator? Yun nga, yung nag-reverse 'no, naka-horizontal yung shaft, 15 years na ukay yung ano, so nag-reverse. Ngayon, meron na kaming, ginawa namin vertical yung motor, then nilagyan namin ng, sariling brake, over under kung tawagin namin ngayon 'no. Ayun, hindi ko na masyadong discuss 'to, pakontrata niyo naman sa escalator supplier ano. 'Pag minsan siyempre 'pag yung handrail ay wala sa fine tune nung, step, adjust mo. Mainit yung handrail, adjust. Ibig sabihin masyadong tight yung ah, pagkaka ikot dun sa, axle 'no. So wag ka dapat makaka-feel na mainit dun. Then, 'pag nasanggi mo yung gilid dapat tumigil pero huwag mong sasadyain. Baka may kasunod, tumigil, yari ka. Ngayon, yung, ah, pagtutuntungan, 'pag binuksan mo yun, automatic wala dapat kuryente escalator. Mamamatay dapat, may switch yun na magpa-power off. Comb finger, ano yung comb finger? Yung pinapasukan ng step 'no, yung akala mo'y kakainin yung paa mo. Plastic, usually yun 'pag tatlong bogie na, saka kami nagpapalit.
Pag isang bungi, dalawang bungi, wala pa, 3. Minsan nag-a-4, 5. Huwag mo na paabutin ng 5 ha. 500 ang isa nun, no? Okay, gano'n ang kasunduan namin sa Showmart, eh. 'Pag 3 na bungi, palit na kami. Ayun, 'pag may naipit na bata, very safe. Yung handrail, 'pag pumasok na do'n sa loob, pumasok na kami ng bata, automatic magsi-switch off yun. Ngayon, sa Facebook nakakita ako ng pumapasok yung paa do'n sa foam finger, hindi totoo yun. 'Pag binagsakan mo yung foam finger ng any bagay, coins, hindi puwedeng coin, bag, tinamaan, automatic dapat nag-aano yun, magpa-power switch off. Kaya ingat kayo 'pag may dala kayo, tapos binagsak mo, titigil yun, may tao do'n sa taas ano, puwedeng bumagsak sa'yo. Ngayon, yung step, 'pag umuuga may problema, tawag ka kaagad sa escalator supplier, ah, lalo yung pagtaas, eh, may gano'n, o dapat, itawag mo na yung ano, baka malapit nang maputol ang chain. Okay. So, sinamaris ko na lang 'yan. So, ito ay napaka-kritikal ha, na dito lagi ako namomroblema, yang clearance niyan. 'Pag may umusli, may natatanggal na tornilyo dito, repair kaagad. Hindi ko masyadong discuss 'to. Then, ah, dito ang safety services 15, kaya medyo safe ako 'no. Pinakita kong plano ng escalator 14, dito 15. Wow! Siguro do'n sa 20 na pinakita ko sa inyo kanina merong hindi kasama 'no. Okay, so ito maintenance report na ginagamit ng Hitachi, so isa-isahin mo lang lahat 'yan 'no. Okay. ASME code, ayan naka-breakdown talaga. Brake, hmm, ang escalator walang governor, hindi kami naglalagay ng governor. Okay. So, okey na. Bawi na lang ako sa ano sa inyo, sa tanong niyo. Sana hindi ako naging mabilis, ha. Mahirap ituro 'tong subject na 'to. 2 oras ang binigay sa'kin, dapat ito mga at least mga 5 hours or 2 days. Makapagod na kayo 'no? Okay, any questions? 5,000. Sir, good afternoon. Sir, question lang, kasi madalas kong na-encounter yung mga escalator, no? Di sumasabay yung rubber kung saan. Paano ang intervention nun? Paano natin effect na ayos yung mga ganun? Tawag kaagad kayo do'n sa supplier o do'n sa technician. Huwag yung engineer mismo ang kunyari kayo maintenance group ano, huwag niyong i-a-adjust yun. Kasi may trained technician kami na puwedeng gumawa nun. 'Pag napansin niyo na naiiwanan, naku, may problema na yun, hindi out of tune yung sprocket tsaka yung handrail. Adjust lang yun. Magkano isang escalator? 1.4 million, 1.8. 20-story na elevator, 4 million, 5 million. Yung i-aircon yung machine room, dapat i-aircon mo kasi magkano investment mo? 5 million 'no? Hindi mo i-aircon. Yung controller, siyempre tatagal ang buhay. Imbis na 10 years magse-service ka, 20 years, 30 years, gumagana pa. Wala kang magiging troubleshoot. Huwag mo lang tatapat yung drain ng aircon sa ano ha, sa controller. 'Pag tinamaan yun, sunog. Sir, may question ulit. Yung sa regards naman po sa elevator shaft, sir, kailangan ba siya, sir, ng ano, ventilation? Kasi parang nabasa ko sa ASHRAE, hindi naman na nire-require yung ventilation. Ay, requirement sir. Ordinary passenger elevator or freight elevator, hindi smoke-proof yung landing door tsaka hatch door. Automatic sa ASRAE 90, standard 90.1, dapat i-vent mo yung taas. 0.3 square meter per elevator. Ngayon, kung masyado na mabilis ang elevator pati, pataas na, i-vent mo sa taas, i-vent mo rin sa baba. Dalawa. Piston effect yun. Pag umangat ang karo, exhaust ng hangin. Pag bumaba, intake. Pero pag fireman slip, hindi mo siya i-vent.
pressurize mo siya. Yung fireman slip, ipapahintun nyo na kasi pressurize mo, no? Yung car door, pag hindi mo pinapahintun yun, laging may trapping. Kaya, testingin yun dapat. Umaandar yung pressurization blower, dapat dito magbukas at magsara yung pasto at car door. Ngayon, during emergency, lahat ng elevator dapat mababa ng ground floor. No? Fireman slip, ordinary elevator, baba lahat yan. Power off. Ngayon, yung fireman slip, gagamitin mo sa rescue, manual. Manual ang gagamitin. May pipihiti ka sa susi. Hindi ko napakita dito, no? Pipihiti na susi yun. Fireman, hindi naman siguro bumbero gagamit. Maintenance, check na tinuruan. Okay. Hindi ka pupunta doon sa fire floor, ha? Wow, -1 or +1 ka. Saka ka pupunta sa gagamit ka ng stair, saka ka pupunta doon sa fire floor. Okay. Okay. Sir, good afternoon. JP, sir. May question ako regarding sa machine roomless controller. Yung location kasi, di ba, much better na accessible siya. Kaya hindi masyadong, or binabypass natin from inside the shop. Kung sakaling hindi siya pinaypass, pwede bang i-locate natin ng malayo siya sa shop? Kasi minsan yung mga architect na nakakausap ko in the project, ayaw nilang ipwesto na nakikita doon sa hallway. Magandang question. Yung machine roomless kasi, ang controller nasa last floor. Lalagay mo doon sa gilid, ang laki-laki, no? Ngayon, hindi mo pwede ilayo yun sa elevator. Kasi violation ka rin ng electrical code. Malayo ka sa makina. So, hindi dapat. Ngayon, pinapasok sa amin sa loob. Wala na kami magawa doon. Pinapasok sa loob eh. Naglagay kami ng improvised na controller namin doon sa labas. Na maliit lang. Para kayang controller pa rin yung nasa loob. Kasi, pag meron na trap, bubuksan mo pa yung last floor. May init na yung na-trap na yun. Titimanda ka na nun. So, maganda yung naging improvise namin na maliit lang. Ngayon, meron ako nakita na elevator na machine roomless, ha. Yung hamba ng elevator, doon nilagay lahat ng controller. MRL, sabi ko, tinodo lahat dito, pala tong ganito. Kaya na sira. No? 10 years old, sira pa rin yung elevator. Ba siguro hindi na-ventilate na mabuti yun. Sira eh. Inaspil ko yung plano, no? Yung building. Nakita ko yung elevator na hindi umaandar. Ba't hindi umaandar? Ganito kasi yung controller niya. Hindi ko na sasabihin ko anong brand yun, ha? Pwede pala, no? Yung hamba, lalagyan mo na lahat ng electronic parts, no? Doon lahat. Sir Jeff po. Sir, question po. Regarding sa replacement ng mga wire ropes natin, ano yung magiging basehan natin? Years ba o running time? Years. Years yan. 7 to 10 years. Yan ang asitahan mo. Pag 7 inspection, wala ka naman siguro kalawang, merong wire na naputol, pwede pa. 8, 9, maximum 9, 10 years. Pag may nakita kayo kalawang, nako, yung sa labas, sa loob, mas marami yun. 7 to 10, 7 years, kabahan ka na, papalit ka na eh. 250,000. Huh? Walang duktungan yun. 8 by 19 ang rekomendado kong wire rope. Flexible, mas maganda ang traction. Kaysa sa 6 by 19. Question ko daw. Sir, kasi di ba may mga STM tayo ngayon? Anong mas maganda, sir? Yung wire rope o yung STM, sir? Ano yung STM? Yung tinanong ko kanina na, no? Yung suspension traction, BTR. Imbis na wire rope, yun yung ginagamit. Ay, wire rope ako. Wire rope, sir. Oo, wire rope. Ayun, kanina, tinanong ko yung steel, yung kay Connie, ano ba yung, anong tawag niya doon? Ultra rope. Nagsisimula siya ng 4 meters per second. Meron kaming bago nun. 21 kami. CSB. Coated steel belt. Pareho lang nun. Pareho lang na yun. Iniba lang namin yung pangalan. 21 meters, 18, 21, yun ang ginagamit na. Pero advice niya kanina, di ba? 4. Sa 4 siguro pwede na natin gamitin.
Dito pa naman sa Pilipinas, hanggang ano naman, dito, pinakamabilis pa lang siguro 5. Tama ba, Sir Hilton? 5 meters per second. Yung 60 floors mo, ilang speed ng elevator mo? 5. Alam niyo na pagkuha ng building height, ano? Ang speed. Building height, divide 30, 50, 60. Babading-bading pa ako, no? Special, sir. Sir, good afternoon po. Alan Halbuna po from DCI. As construction management po kasi sir, kasama sa turnover namin sa owner yung mga testing and commissioning. Kaya sir, kasama kasi sa safety feature ng elevator yung seismic sensor. Oo. Ang testing na ginagawa namin ngayon sir para ma-prove na gumagana yung seismic sensor is sinisipa namin pag nandun kami sa taas ng elevator car. Sir, may na-develop na po bang testing procedure na hindi na kailangan pumasok pa sa elevator shop para sipahin yung seismic sensor? Wala pa. Ganyan din ang ginagawa namin eh. Wala pa. Ang 6 feet, yung earthquake sensor na yon, nagsisimula ng, saan nagsisimula? Anong floor? 4. 4, lagyan nyo na. 5, 6, 7. Yung 3, wag muna. Okay pa yun eh. Stable pa yung 3. Simula kayo ng 4. Pag 3, palagyan mo. Sige, okay lang. Pero additional cost. Pero pag order mo ng elevator, 3 floors, 2 floors, na gusto mong palagyan, sabihin mo na kaagad. No? Para gusto na pag automatic yun, na i-include ka agad ng supplier. Katulad ng UMT, tsaka yung ACOP, pa-additional mo na. Pag nahuli ka na pagsasabi nun, additional yun. Pag order mo pa lang, magbibidding, pinasama mo na, wala yun. Hindi additional yun, magbibidding pa, maglalaban-laban pa ng presyo eh. Sure. Sa first sir, tanong ko lang, may standard ba tayo na load test interval para sa elevator? Load testing, Yes. ang load testing, hanggang 10% nung rated. I mean, 1.10. interval sir. Ah, Interval. Ilang years? yearly yan. Yearly. Load test, no, 10% lang. Hindi ako nagpapa-25. Kasi pag 25%, binigatan mo na. Yung wire rope, nag-stretch eh. 10% lang. May supplier na, nagano sa akin 25 eh. Naku, sabi ko, hindi. 10% lang. Magaganahin mo lang yung overload. Pag overload na, mag-aalarma. Hindi na andar yung elevator. Pero Amas ka ng konti. standard ba yan, sir, o best practice? Aspect. As, Ang aspect, dalawa. 1.10 at 1.25. Susundin mo yung 1.25. Sa akin, hindi ako sumusunod. 1.10 lang ako. Na-stretch na masyado yung wire rope eh. Baka pag pina 1.25 mo, yung door seal at yung elevator ka hindi na magtapat. Matitingkod ka na nun. Kasi mag-stretch yun eh. Pwede ba? Pwede hindi magtapat yung dalawa. Nakakita ako nun eh. Natitingkod na ako. 10% lang. Okay. Hindi, sinadya talaga namin tigil na para may kitain ka pa si Rodel. Hindi, yung traction machine, pag sizing. Joke lang. Sabihin ko na force times velocity. Kadali, force times velocity. Force, weight. Velocity, tinuro ko na sa inyo. Height, divided 30 seconds. Kaya may traction efficiency kayo lalagay sa ilalim. Yun ang 5,000. Ba talaga pag-professor, ano? Sir, magtira ka ng tanong para may 5,000. Joke lang. Ayun, so, as much as we wanted to, meron pa tayong last speaker, yung mechanical permits. I think it's very important to know. Let's congratulate Sir Rodel for a very well presentation. Hindi na siya, ha? Hindi na mabilis. So, may I call our president? Pagtrabahoin natin. Joke lang. And our Tips and Conveyance Chairman. So, balik mo nga sa picture. Okay. First of all, I would like to thank again, Sir Rodel. Thank you so much, no? Kami lang hindi sinisingil niya lang yung 5,000 eh.
Okay, to award the certificate from Pambansang Samahan ng Engineer Mechanical Inc. The certificate is awarded to Engineer Rodel L. Pangulan, PME. Rodel. On the comprehensive design, installation, operation, and maintenance of lifts and conveyances systems awarded here at Philippine Trade Training Center, November 30, 2024, with 6 CPD credit units, signed by our by Gertler C. Pakibot, PME, our National Secretary. And of course, nandiyan na siya, our PSIM President, Makati Chapter, Christian Leon de Guzman, PME, and our National President, Engineer Joel A. Mendez, PME. Congratulations, Boss Rodel. Thank you. Thank you, Sir Rodel. O yan, start na ng 5,000, sir, tapos ka na eh. Ayan, so tuloy-tuloy na natin. I think it's not that long naman, no? I hope you still give time as what you did kanina, no? So, just scan mo na yung CPD. Mabilis lang naman sagutin yan. So, okay na yung post test. Nice ka na po. So, it's a good thing, ano? Kala ko kaya yung lips and conveyance na one day, but I think it's not enough for one day, no? Kaya mga 2 days pala dapat ginawa. So, lesson learned for next year. So, mahirap palang pagkasahin yung lips and conveyance ng isang araw. And I think we need to do it 2 days next year, no? Okay, post test na to para kay Sir Rodel. Okay na? Nakayos ko na kayo lahat. Anyway, we will send the QR code na lang sa group, no? Just make sure lahat kayo nasa group. Kung hindi, please stay mamaya para i-add namin kayo. Kasi kailangan sa safety number. All of the presentations will be posted there kasi kaya dapat maano nyo. And it's very effective. Kahit tapos na yung lecture, may open communications doon, no? Nakapagtanong pa rin. So, make use of that Viber group. Ngayon, mas may fire protection hanggang ngayon, may nagtatanungan doon. So, nakakatulong din talaga yung group chat. So, yung mga nag-left doon, medyo nawala na sila ng additional learning. Okay, so, let's proceed to our last speaker for today, no? We're very lucky, hindi kami tinatanggihan ng LGU na Makati. Isang hirit lang pinagbibigyan kami. And I think it's very important, no, na nandito sila ngayon. Lalo may mga project sa Makati. Meron ba dito may ginagawa kayo sa Makati? Sila nag-a-apply ng permit ngayon sa Makati? Wala? Ayun, no, may isa doon, no? Alam niyo na kung sino lalapitan niyo, ha? Ayan, sige. Okay, first of all, I would like to thank Engineer Oliver Olares. Nandiyan pa ba siya? Umalis na. Sir Oliver is the OIC yata ngayon ng mechanical permit, di ba? Enforcement. So, binigyan niya kami ng engineer na mag-present today. So, to properly introduce, I would like to introduce our last speaker. So, with over 5 years of experience, he has made significant contributions to the Makati City Building Officials Mechanical Section as a mechanical inspector. His expertise lies in the mechanical permit application, ongoing mechanical installation, monitoring and safety inspections. Kaya tayo sinasabi ni Sir Hilton kanina, yung project ko sa Makati. No? So, he's a registered mechanical engineer and a registered master plumber. He is currently employed in the city government of Makati, and his commitment to excellence has earned him recognition. Today, he will share his insights on mechanical permit applications related to lifts and conveyance. We will expect
to learn how to effectively apply our mechanical permits before we install and operate our mechanical projects. So everyone, let's please join me in welcoming our last speaker, Engineer Christian Cervantes. Thank you for the introduction. Yung last topic, win-win na lang. Okay, bilisan lang natin, pasadaan lang natin to, no? So, ang topic ko is for mechanical permit application for lifts and conveyances. Okay. So, these are my topic outlines. Yan. Application requirements for temporary, permanent, mechanical permit fees, renewal of temporary, and renewal of permanent. Pero may dadagdag akong mga topic dito, like yung permit to operate, tsaka yung fees for the renewal. Okay, let's start. These are the checklists for mechanical permit. Makikita nyo to sa website. Search nyo lang sa Google. The thing is, itong checklist na to is for lahat ng mechanical equipment. So, i-breakdown natin yung for lifts and conveyances. Application requirement for temporary lifting equipment. Number 1, mechanical permit form. Ito, makikita nyo rin to sa website. So, ano ang dapat fill upan dito? Ito, box number 1, name. Ito, tsaka may pirma. Box 6, 7, and 8. Ito, importante ito. Next, 4 sets of mechanical plans signed and sealed by PME. So, nabanggit ni Boss Rodel, Sir Rodel kanina yung contents dapat ng mga plans nung sa elevator escalator. So, ayan. Number 3, latest copy of PTR and PRC ID of PME, signed sealed. Kasi may nagsasubmit sa amin ng PTR expired. So, dapat updated. 4, 3 sets of specifications, 3 sets of cost estimate. Ayan, galing kay PME yan. Si PME magpo-provide yan. Number 6, contractors or risk insurance para to sa mga property damages. SOP, certificate. Ito is, pwede niyong i-list yung training certificate ni safety officer. Make sure lang na DOLE accredited. Number 8, DOLE certificate. Itong DOLE certificate na to, ito yung CSHP, yung Construction Safety Health Program. Usually si safety officer din yung nag-aasikaso nito. Number 9, written agreement between the owner, applicant. So, ayan. Ayan. Bale, usually, sa mga high-rise to, kung ano yung maapektuhan, kung may mga possibility yung katabing building, ano yung agreement nila kung sakaling matamaan sila. Methodology. Ito, simplify nyo lang kung paano yung installation, dismantling, tsaka yung operation. 11, secretary certificate for the signatory. Ito yung sa, dito, sa box 8. Yan, yung kung sino pipirma dyan. Number 12, affidavit of undertaking, assuming full responsibility. So ito, nililegalize lang natin para dito, in connection din siya dito. So kung nga rin, may mangyari dito, naka-undertake na sila yung mag-assume ng full responsibility. Number 3, third-party load testing certificate. Ito is kapag naka-install naman na. Pero kung hindi pa naka-install, no need na ta. 14, monthly safety inspection report. Ito pag naka-install na rin ito. 15, technical training certificate for operators. Yan, dapat DOLE accredited. 16, personal accident insurance. Yan, para sa mga operators.
17 pickup license, 18 property float insurance, usually sa tower crane. 19 copy of approved building permit or occupancy. Application requirements for permanent lifting equipment. Ito naman yung requirements para sa elevator, escalator, yung mga permanent na naka-install. So, halos same lang. Kung mapansin nyo, yun yan. Permit form, plans, BTR, there's always. Yeah. Halos same lang. Ang nawala lang is yung sa operators. Copy of approved. Okay. Itong nabanggit ko kanina, ito yung mga requirements for permit to install. Ngayon, nakompleto niya yung requirements, may fees tayong babayaran. Ito yung mga fees natin. Ito makikita nyo to sa National Building Code. Ayan ang babayaran nyo. So, ito yung mga fees kapag hindi pa naka-install, no? So, ngayon, pag naka-install na yung mga equipment natin, tapos in-apply, magkakaroon na sa ng surcharge na 100%. So, naka-base din yan sa building code. Yan. For constructing, installing, without any permit, there should be imposed a surcharge of 100%. Yan. For example, yung elevator, 5,000, no? Naka-install na siya, so magiging 10,000 na siya. Take note niya, nasa exam mo. Next, nabayaran na ng mechanical permit fees. Tapos, mag-apply na kayo next for PTO, permit to operate. So, ito yung requirements para sa permanent. Ito, photocopy lang ng approved mechanical permit tsaka yung pinagbayaran, official receipt. Approved mechanical plan, ito rin yung mga pinasa nyo noon, kung walang changes, kung may changes, as built. 6, duly accomplished certificate of completion, signed and sealed by PME, with photocopy of PTR and PRCID. Itong certificate of completion, makakuha kayo ng copy sa office. Next, load test and draft test result for elevators. Yan, attach valid ID of the signatories. Certificate of safe and good running condition for elevator. From elevator and escalator down. Yan. Ito yung sample ng certificate of completion. Yan lang. Pipirma lang dito si ME, yung owner. Next, yan. Per PTO naman for temporary lifting equipment. So, halos same lang din, no? Mechanical permit, official receipt, approved plan, COC, third-party testing, ito na yung papasok, third-party testing, signed and sealed PME, safety officer training certificate ng operator. Tapos, certificate of safe operating conditions, signed and sealed by you. Yeah. Ito na yung PTO. Ngayon, tapos na yung PTO. Yung PTO natin is valid for 1 year lang. Okay? So, kailangan natin siyang i-renew. Ito yung requirements natin sa pag-renew ng permanent equipment. So, sa Makati kasi, pag nagre-renew kami ng permanent, hindi lang isang equipment, hindi lang elevator, hindi lang escalator. Pag magre-renew kami, buong equipment dapat. So, ito yung requirements. Certification of elevator and escalator from elevator company. Dapat original, signed and sealed by PME. Certification of PME for all equipments, for all machineries. Yan. Signed and sealed by PME. Latest copy of receipt. Itong latest copy of receipt na to, ito yung annual inspection receipt. So, kasi yearly nagko-conduct ng inspection sa building sa Makati. So, kung ano yung pinagbayaran nyo, ito lang din yan. Ay lang yan, attachment.
latest previous certificate of operation. Ito yung i-renew natin. Yung PTO na una. Kasi ito yung isa sa mahirap na i-comply, yung Secure PRC Accreditation of Compliance. Ito yung Certificate of Compliance galing kay PRC. So, medyo matagal yung processing nito. So, nang recommend namin, unahin itong asikasuhin. Next, renewal PTO for temporary lifting equipment. Number 1, previous certificate of operation, certificate of safe operating condition, signed sealed by PME. Third-party testing, original, and inspection checklist. Safety officer training certificate, attached na photocopy of valid ID. Training certificate ng mga operators, attached photocopy ng mga ID ng mga operators. And then, structural certificate, kung kailangan. And then, these are the fees for the renewal naman. So, iba siya sa dun sa permit to install na fees. Ayan. Yan, dyan lang. Dyan lang ang info. So, yun na. Speed lang. Sandali lang, no? Bakit ang tagal mo sa akin kong buhay, no? So, may question ba tayo? Na-discuss ko yung permit to install, yung fees na babayaran, PTO, permit to install, tsaka yung pag-renew. So, any question po? 30 minutes lang pinaliwanag, pero sa pag in-apply, gaano katagal pa inaabot? Ay, nga pala. Yung processing niyan, umabot lang ng 3 to 5 working days. Ayun, no? May tatanong mo ba? Basta kilala si Sir. Okay. Okay, so, let's take this moment. Pag nandito sila, tanongin natin. Para mangyari talaga yung 3 to 5 days total. Nandiyan naman si Sir. So, any questions? Yeah. Sir, do you have the same treatment for government offices? Do you mean by that? Pag government offices po yung magre-require ng permit to operate or Yes, same lang. Sorry. same treatment? So same, how about penalizing a government institution? Paano ba? About sa fees sa government project, Oo. wala siyang fees, exempted siya. Ayun, okay. Yun lang po. Clear lang na. Sir, good evening. Since wala pong fees, kapag government project, kailangan pa din mag-apply para sa permit. Yes po. Okay. Paano sir kung sakali yung project ay parang for beautification lang ng building, i-clean lang yung mga rendered walls gagamit ng SWP for 30 days, ganun lang. Kailangan pa ng permit. Yes sir, kailangan ko rin. Kasi kailangan pa rin ng equipment. Okay. Tapos sir, pagdating dun sa plan, anong plan kung saan ilalagay yung mga equipment? Yes po. Location, Location. Okay. Thank you, sir. Sir Christian, yung sets ng number na isasabi, 5 sets, Pwede na sir 4. 4 sets, pag naaprubahan, yan ang babalik. 2. Isang owner's copy, isang contractor's copy. Dalawa na rin retain sa inyo. So, kung mawala namin yung dalawa, pwede ba kami mag-request ng Xerox copy nung Pwede sir, kaso may years lang eh. Kasi yung bodega natin is limited lang. So, I don't know if saan dinadala yung mga inaprubahan? Saan dinadala yun? meron kaming storage sir sa kabilang unit. So, dapat ingatan talaga yung dalawa, no? Sir, kunin mo yung number niya. Kaso mahirap,
Mahirap maghanap sir, mag-uhukay pa tayo. Magandang hapon, Sir Christian. Sa experience niyo po in government, ano pong mga establishment na unang tinitingnan ng PRC for compliance? PRC sir, hindi na kasi namin hawak yun sir. Siguro ang tinitingnan nila is yung load. Tama ba sir? Yung load ng equipment. Titingnan nila kung sila kasi magde-decide kung ilang PME ba yung dapat meron sa building nyo or pwede na RMP. And Ang madalas po tinitingnan yung plant plan. mga high-rise. Yun po ba ang unang tinitingnan? Yes. Okay. Thank you. Yung approved drawing sa connection ko kay Rodel kanina. So, di ba 4 lang yung na-require nyo? Pwede bang 5 ipasa namin and then 3 yung babalik sa amin approved plans? Pwede sir. Pwede yan. Pwede. Gagawin natin dalawa yung Or more, Or para sigurado mo lang may copy pa kami paggawa na. Pwede yan. Thank you. Sir, good afternoon. Good afternoon. Yung regarding po sa sign-in seal ng mga PME kapag ka mga lifting equipment, hanggang saan ang coverage ng mga DOLE certified PMEs? Kasi yung mga pumipirma ng mga tower crane is DOLE certified po siya. Kasama po ba yung gondola doon? Basta sir, sign is yung PME. Yes po. Wala naman siyang limit o basta na-sign sila ng PME. Pero yung sa elevator po natin, escalator, kailangan bang DOLE certified si PME? Hindi naman sir. Okay, yan lang po yung Basta si PME yan po yan. Thank you. Questions? Meron ba? Alton? Hello sir, good evening. Sir, nabanggit mo kanina, yung unang slide, kailangan DOLE accredited yung safety officer. Dati kasi sir, nung hindi pa nagre-release ang DOLE ng SO1, SO2, SO3. When we say kasi DOLE certified, yun yung safety practitioner. Tapos yung safety consultant. Since nagkaroon ng IRR regarding sa safety ng construction, nagkaroon ng equivalent yung safety practitioner ng SO3. Yun yung bukod dun sa training ng safety training na 40 hours, yun yung mag-training ka ng equivalent na katulad ng LCM, yung tinatawag nating loose control management, tsaka yung trainer of trainee. So sir, parang nagkakaroon ng confusion ngayon dun eh. Kasi kung SO3 ka, kahit hindi ka practitioner, katumbas mo yung safety practitioner eh, pag SO3 ka na. Pwede ba dun sa permit nyo sir yung katumbas na SO3 ng safety practitioner nakalagay dun sa certificate? Basta sir, yung sa safety certificate ni safety officer, as long as may nakalagay na DOLE accredited, yun kasi yung hinahanap. Yes sir, kasi sa yung sa safety officer na training, yung kumbaga yung 40 hours, andun yung training center, andun yung accreditation ng training center, tsaka yung na rin, yung SO2 o kaya SO3 na Yes. So, medyo dun sir, may magkakaroon ng confusion dun kung yung sinasabing, let's say kasi yung sinasabi ko, pag accredited ni DOLE, yun yung may license na safety practitioner, na which is parang na-waive yun nung nagkaroon ng IRR na nagkaroon ng equal yung SO3 tsaka yung safety practitioner. Kailangan sir DOLE talaga, may DOLE accredited talaga yung sa So sir, certificate, sinasabi nyo sa na certificate mismo. safety practitioner talaga, hindi siya yung safety practitioner or safety consultant. Okay sir.
Kasi may nagpapasa kasi sa amin yan. Hindi siya dole accredited, so binabalik namin. May questions pa? Engineer Elton? Pag may tanong daw kayo, kausapin niyo rin sa labas ni sir. Hindi ka Eh, nasa na yan, paano mo makukuha? Anyway, sir, maraming salamat, sir, ah. It's been a long day, no? And, we'll call our president to help award the certificate. Kung wala kayong bayad, paano group photo tayo after? And our chairman, please join. So, at least, di ba, kilala nyo na yun sa construction, kilala nyo na yun sa permitting. Sana ganun lahat sa, sa mga chapter, parang di nahihirapan, di ba? Kasi, ano ako. Yeah. So, to award the certificate from Pamansang Samahan ng Engineer Mechanical Inc. The certificate is awarded to Engineer Christian Cervantes as speaker on the comprehensive design installation, operation and maintenance of lifts and conveyance systems here at Philippine Trade Training Center, awarded November 30, 2022 with 6 CPD credit units. Signed by Engineer Kurtler Pakibot, PME, and our PSI Makati Chapter President, Engineer Christian Lion C. Di Guzman, PME, and our National President, Engineer Joel A. Mintes. So, thank you so much, sir, Sir Christian. Pakpakan po natin. Palakpakan nyo pag kayo nag-apply ng permit dyan. Lakasan nyo pa. Okay, thank you. So, Pres, before we take our group photo, let's have our closing remarks from our Seafood President, Engineer Christian De Guzman. Yes, thank you. Good afternoon. So, kanina ko lang nalaman, ako pala yung opening remarks dapat kanina. So, sorry, nasa Clark kami kanina. So, umabol ako this afternoon para dito. So, anyway, hopefully, marami kayong natutunan. Alam kong kulang yung oras pa rin ng mga speakers natin tsaka yung question and answer natin. Take ko na rin itong opportunity na to invite you sa yung last seminar ng Makati, yung regarding gensets sa December 14, dito rin gagawin. So hopefully mga nag-register dito, mag-register ulit doon. Last seminar for the year na yon ng Makati chapter. So thank you very much everybody for coming and supporting the activities of PSIM Makati chapter. Thank you. Okay, again, in behalf of technical team of Makati, mag-comment po kayo ng tunay dun sa evaluation kasi we're open for critics, no, para mag-improve yung paano in-organize yung events. So, we invite everyone here in front para po group photo tayo bago tayo maghiwa-hiwalay. And maraming salamat po sa inyo lahat. Nasaan na yung magpipicture? May, si Rose.